mga kababayan. Okay, dinideny po ni Cristina Prasco, of course, ang Secretary ng Department of Tourism, ang sinasabing advertisement na ang purpose nito ay pinopromote ang kanyang sarili. Alam naman natin mga kababayan, ang isa sa pinakamalaking bumagsak dahil sa administrasyong bangag ay itong Department of Tourism. Bagsak ang tourism ng Pilipinas dahil po sa korupsyon, dahil po sa talamak na droga at krimen sa ating bansa sa pamumuno nitong si Bongbong Marcos. Kung gaano kaganda at kalakas yung pagpasok ng turista sa ating bansa noong panahon ni President Duterte, ito naman ngayon, mga kababayan, ang pinakabagsak sa gobyerno ng isang bangag. Okay. Sige. Alam mo, kukumpara natin sa ibang bansa, kagaya ng Vietnam, Cambodia, Thailand, Malaysia, bagsak po tayo. Ang rason, ito panoorin. Sa Vietnam, yung binabanggit mo, hindi na lang Danang ang sikat. Ngayon, ang mas pinupuntahan, Sapa. Vietnam, yung malamig na part ng Vietnam. Yun, oo. So, ang ganda nung ginagawa nila na, alam mo yun, marketing strategy. Ang ganda ng marketing strategy ng Vietnam. Sumika talaga sila last year. At ito pa, marami po ang mga Filipino golfers, no? Hindi ko may tatanggi, isa rin yan sa mga atraksyon eh. Yung spending crowd, volume ang pumupunta ng Vietnam ngayon para ho doon sa mga package. Isang linggo, pakete na po yung mga hotel, talagang sasabihin sa'yo, pare ang mura. Compared here. Of course, katuwang ang gobyerno po nila, may mga arrangements sila. Pakete na po. Ang dami dumadayo doon, hindi lang mga Pilipino. So, bakit ganon? Bakit maraming dumadayo sa Vietnam? Bakit pati mga Pilipino mas gustong pumunta sa Vietnam? Na kung tutuusin mga kababayan, maraming magandang lugar sa Pilipinas na hindi pa naiikot ng mga Pilipino. Bakit mas pinipili sa Vietnam? Unang-una, mas mura po ang presyo ng kanilang hotel. At ang biyahe papuntang Vietnam, parang nagbiyahe ka lang ng Cebu at Davao. Dahil ganon kamura po ang singil ng mga eroplano. Alam mo kung magbiyahe ka ng Davao, mas mahal pa ang pamasahe mo biyaheng Davao papuntang Hong Kong. So kung yung hotel doon ay kasing presyo lang ng hotel sa Davao, sa Cebu, sa Bacolod, sa Iloilo, edi ang ibang kababayan natin mas gugustuhin na pumunta sa ibang bansa for experience purpose na nakapunta sila sa ibang bansa para sa Pilipinas. Bakit gano'n ang sitwasyon? Yun nga, dahil ang bansa po natin, ang gobyerno natin ay puro pangungurakot. Imbis na suportahan ang magagandang lugar, imbis na i-promote, imbis na magkaroon ng subsidiya para tumaas yung pagpasok ng turista sa ating bansa, ilalo pa po nilang hinihigpitan. Kagaya ng ginawa po nila sa pagpasok ng mga Chinese national sa atin. Nakaraan, tinanggal nila yung e-visa. Ngayon, ibabalik nila. Para saan pa? I-late na nga po Dahil natalo na po tayo ng ibang bansa. Yun po yung pangunahing problema, mga kababayan po natin dito sa ating bansa. And puro propaganda, puro pagpapaganda, pero walang nangyayari po. Bagsak ang tourism natin. At yan po ay hindi lang po nila masabi-sabi. Sinasabi nila, malakas ang pagpasok ng tourism. Paano malakas? Diba? And shoutout kay Gerald Calzado, AAA, Ate Sorina, of course, shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout sa atin lahat, of course, no? Walang katahimikan ng bansa natin. Kailangan mapalitan muna ang presidente at administrasyon. Totoo po yun. Okay, so tuloy tayo. So, nakakadagdag sa kanilang kita kasi nga gumagawa ng kaparaanan sa atin po kasi dito mawalang galang lang. Yan po kasi ang problema, Mr. President. Kapag po mga politiko o angkan ng politiko ang inyong pinag-a-appoint sa mga posisyon ng gobyerno, nauuna ang pamumulitika. Mawalang galang lang po hindi sa pinupulaan po natin ang itsura, pero ano mapapala ng Pilipinas kung ang pinapangalandakan nyo muna ay yung pagmumukha ng sekretary? Agoy. Hindi po ba? With all due respect, mga kapatid. Ted Filon, walang Totoo naman mga kababayan po natin, di ba? Bakit kasi ang pagmumukha niyang nilagay niya dyan? Imbis na magagandang tanawin, magagandang location, magagandang promotion ng Pilipinas, ang kanilang ipopromote, iputangin na, mukha ng sekretary po ang pinopromote. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, pinopromote niya ang kanyang sarili. Imbis na ipromote ang kagandahan ng Pilipinas bilang part ng binayaran dito sa magazine na ito o sa advertisement na ito, ang pinopromote ni Secretary Prasco ay ang kanyang pagmumukha. So, yan nga po. Kasi, politics. Si Bongbong Marcos kasi mga kababayan, kaya nga umalis si Atty. Vic Rodriguez, Clara Ibarra, Miguelab, shoutout, dahil po sa kanilang strategiya sa pagpili po ng mga ina-appoint na opisyal, secretaries nitong si Bongbong Marcos. Una, mga kababayan, no? Gusto to ba na walang visa daw ang pera ng mayayaman
based of global research. Wala, hindi naman totoo yan. Hindi totoo yan. Okay. Ito ha mga kababayan natin, no? Kasi ang pinopromote ni Bongbong Marcos, yung mga kinukuha niyang appointees sa kanyang administrasyon, ay yung mga taong tumulong sa kanya nung eleksyon. Kahit hindi pa kaya ang trabaho, kahit hindi pwede sa posisyon, ay pinipilit nilang pinapasok. Yan ang problema kay Bongbong Marcos. Kaya ang nangyayari, nagkagulo-gulo, nagkabuhol-buhol, bagsak ang kanyang administrasyon. Dahil walang experience, hindi kayang trabaho, pilit na ina-appoint nitong si Bongbong Marcos. So, kagaya nitong si Prasco, tingnan nyo. Kasi ito si Prasco, mga kababayan, pagkatapos natalo ang kanyang nanay bilang gobernador ng Cebu, natalo siya ni Pambari 4, ito na ngayon mga kababayan natin. Ang gusto kasi nila, kaya todo pa promote, no? Todo pa bida, itong si Secretary Prasco, kasi ang gusto niya, siya ang kakalaban. Yan ang lumalabas ngayon na issue sa Cebu, na siya ang kakalaban kay Pambari 4 sa 2028. Kaya ngayon pa lang, pinaghahandaan na po nila. Ngayon pa lang, pinopromote niya na po ang kanyang sarili para po pagdating ng 2028 ay hinog na ito bilang pantapat nila kay Pambari 4. Kasi nga, yung kanyang nanay na mukhang wakwak, mukhang hindi na po epektibo. Hindi na po tinangkilik. Ayaw na po ng mga Cebuanos. So ngayon, itong si Cristina Prasco, may plano pala para sa 2028. Kaya ngayon, puro pabida-bida, ultimo, pagpupromote ng tourism ng ating bansa, ang naka-front page ay ang kanyang pagmumukha. Kaya ang tanong ko nga, ulitin ko ha, bago tayo lilipat sa ating isang topic, ano ang pinakain ni Cristina Prasco kay Bongbong Marcos? Bakit hindi po ito masibak-sibak? Di ba? Siguro may magandang putahe na pinakain nito si Cristina Prasco, no? Kaya hindi masibak-sibak nitong si Bongbong Marcos. Okay. Punta tayo dito sa paring anti-Duterte. Paring anti-Duterte at paring Manyakes, mga kababayan natin. Anyway, shoutout muna sa bagong pasok, Filipino boy, kay Winnie Kalingasan. Shoutout, mabuhay po kayo. At huwag kalimutang i-like naman po ang video natin. May mga upload videos po tayo. Pasuporta naman. And of course, pasuporta rin po ng ating official Facebook page, kung saan dyan po tayo nag-upload. Diyan po tayo nag-update ng ating ginagawa na signature campaign, signature caravan para po kay Tatay Digong. Paki-update, paki-follow po ng ating Facebook page. Okay. Nabisto po ang katarantaduhan ng isang adik na pare, mga kababayan natin. Dahil may nag-send, shoutout kay Abdullah Khan from Dubai, may nag-send po, mga kababayan natin, no, ng isang kababayan natin kay Doc Loren Badoy. So, ang sinabi doon sa email, nabuksan daw po itong email na ito. Nung binuksan ni Doc Loren Badoy, nagulantang po siya. Dahil nang tiningnan niya kung anong mga channel, no, ano yung mga nila-likes nitong paring ito, isa po sa kanilang na-discover, mga kababayan, ang paring ito ay nakapalo o nakikitang nanonood sa Kantot Gaming. So pag nung binaraos, nung tiningnan ni Doc Loren Badoy, nagulantang po itong si Doc Loren Badoy. Dahil ang nilalaman ng page na yon, itong Kantot Gaming, ay puro pang adult content po. Na tila ba ang hilig pala ng paring ito ay hindi lang pagdodroga, pati pala, no? Yung mga gandang chicks at mga puging lalaki, Diyos ko! Mga kababayan natin, oh, puging lalaki at magagandang babae, yan pala ang sinisilip ni Father Flavi Villanueva. Di ba bawal po, no, ang mga immoral na gawain? Pinagbabawal yan. Kaya nga pumari po sila yung pagdodroga, bawal yan. Kaya isa po sa nakakasira sa imahe ng Katoliko ay ang pagpasok itong mga demonyong pari, mga kababayan, no? Manyakol, adik. Kaya magtaka po tayo, bakit hanggang ngayon nasa simbahang Katoliko pa rin ito? Hindi ko naman nila lahat, kasi ako Katoliko ako di ba? Hindi ko rin sinisiraan ang buong simbahang Katoliko, kundi dito lang sa mga paring ito na dapat na ito tanggalin. Dapat na ito sibakin dahil hindi lang po siya namumulitika, adik pa ito at lumalabas ngayon na manyakol. So paano pala yung mga Madrid dyan? Paano pala yung mga batang choir dyan? So kung nanonood ito ng for adult content, malamang sa malamang, mga kababayan po natin,
Baka nagmimisa po ito si Father. Iba po yung kanyang ini-imagine. Iba na yung paningin ni Father sa mga madre, sa mga choirs, na kababaihan at kabataan. Dahil yan po ang kanyang madalas na pinapanood. Naku, mga kababayan natin. Ito yung pari din ha, na idol ni Laila de Lima, idol ni Risa Hontiveros, idol ni Colot, idol ni Lini Robredo, idol ni Chel Magno, no? Idol ni Chel Jokno. Oh, ito yung mga idol nila, yung paring adik, paring manyakol. Nakakahiya po para simbahang Katoliko. O ngayon, Father, obvious na. Kaya pala ang tindi ng pangangailangan ni Father Flavio, no? Ito ngayon, no? Dahil sa kanilang tindi ng pangangailangan, abay nakahanda na naman daw po ang kanilang impeachment laban po kay Vice President Sara. Ito ha, grupo ng Makabayad Black, grupo ng Dilawan, grupo ng Penklawan, grupo ng mga tangalista, grupo ng mga Bayarang Pare at NPA. Ito na, nakahanda na naman daw po, mga kababayan, ang kanilang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Kaya pala ang tindi ng kanilang pangangailangan, mukhang hindi lang pala adiktos sa droga itong pare na ito, kundi adiktos din pala ito sa mga chicks. Nako, sa mga madre, mga choirs, sa mga nagsisimba kay pare, kay Father Flavio Villanueva. Nako po, paalala lang po sa inyo, mag-ingat-ingat po tayo. Thank you kay Winnie. Thank you sa iyong pakulay, maraming salamat ha. Mag-ingat po kayo. Dahil baka nagmimisa ang paring ito, iba po yung kanyang iniisip. Sa mga nanay, no? Huwag niyo po ipagkatiwala. Baka mamaya, magbibliss-bliss kay Father, magyayakap-yakap kay Father. Baka mamaya, iba yung nararamdaman ni Father. Naku po, mga kababayan natin. Kaya mahirap ipagkatiwala. Mahirap magtiwala sa isang adik kagaya nitong paring ito. Okay, nagsisimbang sexy, baka habang nagmimisa, gaotog ang iya buto. Grabe naman ni Star Jimmy na yun. Gaotog idyang iya buto, baulilintian. Ay, no. Baka side effect pa ito sa kanyang pagiging adik. Okay, Makabayad Black, nahanda na naman daw po sa impeachment ni Vice President Sara. Kaya noon pa man, sinasabi ko na itong Makabayad Black, hindi po nila ginagawa ito dahil gusto nila magkaroon ng hustisya. Hindi dahil gusto nila managot ang mga kurap na tinuturo nila si BP Sara, pero isa kasi sinungalingan. Ginagawa ito ng Makabayad Black dahil tumatanggap po sila. Sabi po ng isang kalyado ni President Duterte. Okay, panoorin natin ito, mga kababayan natin. Kunyari, sinusuportahan lang para makakuha sa pabor. Ngayon lang ako nakakita na itong mga party list, kagaya ng Akbayan, Kabataan, Gabriela, tumatanggap na sila. Nung araw, kasama namin yan sa opposition, we were the minority, kasama namin Gabriela, Kabayan muna, kasama namin yan, they will never accept any allocation from Congress. Pero ngayon, naku, ang lalaki ng tinatanggap. Ang lalaki ng tinatanggap, mga kababayan natin. Dahil, no, ganito na po sila ngayon. Dito sila kumukuha sa kanilang ginagastos para magpalakas ng kanilang grupo, para magpalakas ng kanilang alyansa. Diba? So, sa mga kababayan natin na naluloko po, itong mga Makabayad Black na ito, itong Akbayad na ito, gumising na po kayo. Hindi po sila para sa pagbabago ng ating bansa. Hindi po sila para sa good governance. Sila po ay para lang sa bayan. Diba? Blood control, mega love shoutout. Para lang po sila sa bayan. Ay, itong impeachment complaint against kay Vice President Sara, malinaw pa ito, mga kababayan, na ginagawa nila ito dahil sa pera lang. Ginagawa nila ito dahil may nagpupundo sa kanila. Kaya totoo nga po yung balita na pilit nilang pinasok itong mga questionable na budget para sa 2026. Na kunwari, sinasabi ni Bongbong Marcos, o pag-aralan natin to, hindi natin to papalusutin. Ang sabi ng pamunuan ng House of Representatives at ng Senado na miyembro ng Committee on Appropriation, hindi sila papayag na makalusot na naman yung mga maanumalyang pundo. Pero pinayagan po nila na makapasok ang 20 billion na farm to market road, na yan po ay isa sa fraud ng mga corruption. Nakikita na po yan sa ilang party ng probinsya na yung mga farm to market road tapos na pero walang napapagawa na farm to market road. So, ito mangyayari na naman ito. Kasi para sa kanila, siyempre, liblib na lugar. Hindi madaling makita ng taong bayan kasi ang flood control nakikita eh.
Lalong-lalo na, obvious masyado yung flood control. Kapag farm to market road, madali na naman nilang madiskartihan. Kaya, mga kababayan, malaki ang posibilidad na yung mga panibagong insertion na ito, panibagong pondo na ito na questionable, ito na naman ang pondo na gagamitin po nila para sa impeachment ni Vice President Sara. At sino yung tumatanggap? Ayan. Yung Terry Mga bayan Ridon, black. he used to be kabataan representative. Siyang kabataan. Pero na-DA yan. Hindi ko na lang sasabihin kung bakit na-DA. Kasi kaibigan ko yan. Pero ngayon kung magsalita, alam mo kung sino. Pero natanggal yan as a congressman representing the party list, the kabataan party list of the NDF-CP-PNP. Oh, ngayon kung magsalita, para pabor na pabor kay BBM, kontra kay Vice President Sara. Pero yun, galaw lang nila yan para makakuha ng pabor. Unlike before na ayaw nilang tumanggap, any form of favor, ayaw nilang tumanggap. Sinasabi ko pa nga nun, dahil minority kami, they are supposed to be given an allocation. Kami, 70 million per semester yan. Sila, binibigyan sila rin ng 70 million. Ayaw tanggapin, sabi ko, kung ayaw... O, di ba? Sabi, noon ayaw pang tanggapin. Ngayon mukhang pera na po sila, mga kababayan po natin. Bakit? Dahil ginagawa nila ito pagpapalakas na naman sa kanilang grupo, pagpapalakas ng kanilang hanay. At ganito po sila kadesperado, natanggalin po si Vice President Sara. Kaya kahit ayaw nila sa mga Marcos, ayaw nila sa corruption, sila ay kasabwat na lang ngayon ng corruption. Kasama na po sila sa pagnanakaw, sa kabanong bayan, sapagkat ang pera na ginagamit po nila ay galing din po, mga kababayan natin, sa corruption. I am Jimmy 9, 1960, Miguel Love shoutout. And Winsam, Miguel Love shoutout to you, Winsam. Mabuhay po kayo. And hindi naman siguro sila magtatagumpay, no? At ako nakakasigurado, ha? Hindi lang siguro, kundi nakakasigurado na itong bagong impeachment against kay Vice President Sara ay hindi po magtatagumpay. Aminado na nga po ang mga dilawan, na malabo po magtatagumpay ang impeachment. Lalong-lalo na, may bagong nilabas na patakaran po ang Supreme Court patungkol sa pag-impeach ng isang impeachable officer. So kung nabigo po sila nung nakaraan na medyo maluwag pa, lalo na ngayong hinigpitan pa. Plus yung kanilang ebidensya na gagamitin, paulit-ulit po. Confidential fund, tapos gagamit sila ngayon ng isang Madriaga. Yung Madriagang ito, ganun din ito. Inulit lang din itong si Madriaga na ito, di ba? Inulit lang din ito So walang mangyayari dyan, mga kababayan. Pero bakit kailangan nila mag-ingay? Siyempre part ng kanilang demolition, part ng kanilang propaganda laban kay Vice President Sara. At alam naman natin kung sinong pumupundo rito. Yung mga taong takot makulong kapag maupo na po ang ating Vice President Sara. Yung mga magnanakaw sa Kongreso, Senado, at yung sa Malacanang. Siyempre kasama na po dyan, mga kababayan po natin ito si Claire Castro. Ali, Migarab, shoutout to you, Ali. And Sorina, Michael Kanda, shoutout, good morning. Happy New Year muli sa hindi pa natin nabati. So Happy New Year po sa inyong lahat, diba? So palagay nyo lulusot sila dyan, wala na. At kung makakalusot man ang kanilang pundo para dyan sa bago nilang impeachment complaint, good luck na lang, no? Pero ako kasi nakikita ko na hindi na matatapos ni Marcos Jr. ang 2026. Mukhang hindi na po matatapos ni Marcos Jr. So posibleng mangyayari yung ating nakikita, o posibleng hindi naman, na talagang mukhang hindi na ito matatapos ni Marcos Jr. Kung tayo ngayong tatanungin, dapat ngayon pa lang mag-resign na si Marcos Jr. Binabawi na ng taong bayan ang mandato laban sa kanya. Kasi imagine nyo, mga kababayan po natin, nakikipagsabuatan na po sila ngayon sa mga makakaliwa, nakikipagsabuatan na po sila sa mga paring adik, nakikipagsabuatan na rin po sila kung sino-sinong politiko, no, na anti-Duterte, kahit alam nila na ito ay hindi naman nila kalyado, kagaya ng Piklawan at Dilawan. Pero ginagawa nila ito dahil ayaw nila na makaupo ang mga Duterte. Dahil alam nila, mga kabayan, nakulong yan. Pucha, si Bongbong Marcos makaligtas kaya. Matik kulong yan. 125 million versus billion kay Bongbong Marcos. At ang malinaw naman, na ang 125 million ay hindi corruption, kundi ginamit sa tamang pondo kung saan ito po ay napaloob sa tinatawag na confidential fund. Diba? So ginamit naman ng maayos. Kung gumamit ng aliases, sabi nga po ng mga nasa ahensya ng gobyerno na may mandato, kapon nagbigay tayo ng update kung saan inamin po ni Puno, inamin mismo ni Representative Redon na talagang may budget para sa katapusan ng taon. Talagang mayroong binibigay sa kanila. Ito ba ay year-end bonus? Ito ba ay parte ng kanilang monthly MOOA? O ito po ay bayad sa kanilang pagperma sa pag-ratify ng 2026 budget? Ano man ang tawag nila dito,
sabi nga po ni Representative Toby Chanco, nakatanggap siya ng 1.5 million. Eh, ang sabi naman ni Representative Puno, ang laki po ng iyong natatanggap ay depende sa iyong distrito. Kagaya niyan, may inalagaan daw siya ng 500,000 na mga butante sa kanyang distrito, so malaki-laki ang kanyang natanggap. Kaya kung may 2 million, kung may 1.5, may 1.2, depende pala ito. Okay? Sa laki ng iyong distrito at nasasakupan. Malinaw, mga kababayan. Na kung tayo mga Pilipino, pilit nilang sinasabihan, ayan, pagka-share nyo yung 500 para sa Noche Buena. Ayan, pagka-share nyo yung 500 para sa midnight na pagsalubong ng bagong taon o medianoche. Pagka-share nyo yung 500. Iputang ina sila, tingnan nyo sila ha. 1.5, barya lang. 2 million, pang Christmas party lang ng mga barangay. Grabe po ang kagarapal, no? Yung paglustay nila ng pera ng taong bayan. And, hindi po ito Hershey lang or sabi-sabi lang na umamin si Toby Chanco, mga kababayan. Dahil may mga interview na talagang umamin Yung siya. Christmas bonus, hindi ko alam kung tinatawag ng Christmas bonus yan. Pero again, ever since naging congressman ako, every time mag-break, merong, ano yan, hindi bonus ang tawag eh. Hindi ko alam kung anong tawag nila doon eh. But every time mag-break, so ibig sabihin, ang break namin is yung papuntang kundas, di ba? Yung bago magkundas, dapat tapos na kami sa budget. So may break kami doon. Meron yan. Okay? Pagtapos namin mag-break, So confirm, meron talaga silang natatanggap. So ano man ang tawag nila dito, bonus, year-end, budget, MOOA, kahit anong tawag na mga kongresistang ito, malinaw. No? Na talagang may natanggap sila. At ang iba po ay walang natanggap, ang iba ay hindi tumanggap. Pero ang Makabayad Black, itong mga kaalyado ni Bongbong Marcos, mga Lipores, ni Martin Romualdez, ay talagang tumanggap po sila. Kaya sinungaling po itong si Swansing. Sinungaling ang sinumang nagsasabi na wala po silang natatanggap. Ayan. Paano nilang masasabi wala silang natatanggap? Eh mismo galing na po sa mga kongresista na umaamin. May natatanggap po sila, pero hindi daw po ito Christmas bonus. Eh kung ano man yung tawag nila dito, pero malinaw na talagang pumaldo sila kahit sa huling araw ng 2025 ang mga kongresista. Nindinan nyo pa ba ito? No? Na yung ordinaryong Pilipino, pilit nilang pinapakasya, ginajustify nila, nakasya ang 500. Pagkasya yung 500 niyan, kasya yan. Depende sa nagbabudget. Pero pucha sila pala, 1.5 million, 2 million. Mag-break ulit kami pang Christmas. Meron yan. Easter break, Holy Week, meron ulit yan. The next question is, binibigay ba sa lahat or hindi? At natanggap ko na ba yung 2 million po this Christmas o hindi? So yung akin, hindi ko alam kung kasama ako dahil wala naman akong natanggap. Pero sir, wala ka natanggap. Na sinasabi mo, yung Christmas na sinasabi yung 2, wala akong natanggap. Meron ako isang beses na hindi ko natanggap. Siyempre, pwede niyang i-deny. I-deny niya na wala siyang natatanggap, pero talagang totoong may bigayan. Malinaw yan. Sige, dinideny niya na wala siyang natanggap, pero inamin niya na may bigayan. Si Puno, si Ridon, inamin nilang may bigayan. Bakit binibigay ba nila sa bawat mamamayan ng Pilipinas yung sabi nilang 500, kaya nila nasabi na dapat pagkasyahin ng bawat tao ang 500 para sa Noche Buena? Yan nga eh. Hindi sila nagbibigay, pero binigyan lang nila ng parang estimated budget ang mga Pilipino na kaya nyo kahit 500 lang sa Noche Buena. Tama, no? Wala naman silang binibigay para ipilit na pagkasyahin nyo yung 500 na yan. Pero sa kanila, ang laki po, mga kababayan. Yung break yun, yung break bago mag-eleksyon, hindi ko alam kung sino aamin doon sa mga hindi pumema sa impeachment. Lahat ng hindi pumema sa impeachment, hindi release yun. Yun. Magtanong kayo nung, siyempre yung mga pumema, nakatanggap yun. Hindi naman aamin yun, di ba? Tama. Itong sinasabi ni Congressman Libiste na Cabral Files, dapat i-welcome ito ng Malacanang. So, may natanggap po sila ha. Siyempre, yung naglabas ng Cabral Files, yun ang babatikos, hindi po nakakatanggap. Kaya, ang sabi po ni Congressman Erase dito, no, na dapat din itong binibigay na listahan mula kay Congressman Libiste na Cabral Files, dapat tanggapin. Pero anyway, wala naman talaga tayong masahan sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Muntik ko na bangkit na bangag. Bangag na Bongbong Marcos. Muntik na yun ha. Wala naman talaga tayong asahan. Diba? Kasi nga, sino bang pinakulong niya na malaking isda? So, ang pinapakulong niya, again, sapsap at dilis pa rin. Kasi,
ayaw nga nila na mapakulong ng kanilang kaalyado. So gagamit lang sila ng ibang tao, kunwari may nakukulong, yung mga maliliit na opisyal ng DPWH, pero sa congressman, wala pa pong nakulong. Sa senador, wala pa pong nakulong. Sinasabing may warrant si Revilla, pero bakit hanggang ngayon hindi pa na-aresto? Sino pa may mga warrant? No? Arestuhin nila kung may warrant silang ipinalabas. Inuuna pa kanila si Congressman Kiko Barsaga na nagbubulgar, nagsasalita ng korupsyon. Inuuna pa kanilang kasuhan si General Puques, no, na nanguna sa mga rallies anti-corruption. Diba? So, wala talaga silang planong ipapakulong. For sure, ang kanilang kaalyado, alangan, ipapakulong niya yung kanyang anak na sinasabi ni Mayor Magalong na napakaraming anomalya po ng flood control, mga kababayan, sa Ilocos Norte. At sinabi rin po yan, mga kababayan natin, no, ni Chavit Singson, no? Sinabi rin yan ni Chavit Singson, mga kababayan, na talagang napakaraming anomalya ng mga taong ito sa kanilang mga probinsya. Wala tayong maaasahang maipapakulong. Ang mangyari dito kay Libiste, parang ginawa nila kay Congressman Kiko Barsaga. Tingnan nyo kung anong ginawa nila kay Tatay Digong. Balikan natin na naman si Tatay Digong. Kasi nare-remind tayo kapag usapin ng korupsyon, kapag usapin ng droga, usapin po ng mga magnanakaw sa gobyerno. Nare-remind tayo sa kanilang ginawa kay President Duterte. Si President Duterte, kini-question ang insertion, kini-question yung pagbinta ng mga ginto. Pero magtaka po tayo, ang bilis nilang ipakulong si President Duterte na hindi dumaan sa tamang due process, walang kaso sa Pilipinas. Ngayon, nahihirapan po, alam natin yan, nahihirapan si Tatay Digong sa dahig. Hindi nila magawang pauwiin, hindi nila kayang bigyan ng interim release. Bakit nasasabi natin sila? Sila po yung kumaharang. Tandaan natin, ang ICC po ay walang pundo yan, walang pera. Yung nagpupundo dyan, yung mga taong nagreklamo, yung mga taong nagpakulong. So kung si Bongbong Marcos ang nagpakulong, siya yung pumupundo sa kulungan ni Tatay Digong, expenses si Tatay Digong, at ang abogado ni Tatay Digong. Sila yung gumagastos. At hindi nila pera ha, pera ng taong bayan. Shoutout muna kay Tol Kamuti Moto, maraming salamat. Kaya kahit anong gawin nila, alam naman natin na hindi sila magtatagumpay. Kahit anong gawin nila, alam naman natin, no, na mananalo pa rin tayo. Pero kailangan na po nating magtiyaga. Kailangan na po nating magkaisa na umabot po tayo hanggang dulo na buo pa rin tayo. Nakita nyo naman kung gaano kalaki yung binabayad nila sa kanilang mga vloggers. Pumapaldo po yung kanilang vloggers, mga kababayan. Ito, tinan mo yung vloggers ni Bangag, no? Ang buong mga daliri niya, may mga ginto. Tingnan mo yung kanyang ginto, ang kakapal. Nakabili ng bonggang bahay, nakabili ng bonggang sasakyan, no? Ang gamit, milyon-milyon, 100,000 ang gamit. Palagay nyo saan galing yan. Pera ng taong bayan. Dahil sila ay naging parte ng propaganda para bulagin, papaniwalain ng tao sa kanilang malaking kasinungalingan ng gobyerno ni Marcos Jr. at sirain si Vice President Sara at ang mga kaalyado. Ito yung kapalit. Yung paldo-paldo na napupunta sa mga kaalyado ng mga magnanakaw. Diba? Pero tayo po, na mga ordinaryong Pilipino, kami po, na mga diehard Duterte vloggers, lumalaban po kami ng patas. At alam nyo naman kung sino yung tumutulong sa amin para kami makasurvive. Kayo po, yung inyong panunood, yung inyong pagsusuporta, super sticker, super chatter nyo po, napakalaking tulong po yan. Kaya kami na natiling independent at patuloy po kami nagsasalita against sa corruption ngayon. At hindi lang po ito yung ating susuportahan ha. Suportahan nyo po sa mga Visayas at Mindanao. Maiba na tayo ha. Mamaya i-recall natin yung ating pinag-uusapan. Shoutout muna kay Sir Bernardo Del Rosario, kay Ate Sorina, of course, kay Kamuti Moto, and sa Team Reply po, kung sino man yung mag-replay ng video ito, sa mga silent viewers, maraming salamat. Sa mga followers natin, nakasunod po sa ating Facebook, page, maraming salamat. May TikTok po tayo, pero hindi gaano ka-active. Simlim lang po, Kababayan PH, no? Sa mga taga Visayas, Mindanao, mga kababayan, ito na ang inyong inaantay. Yung Tay Kami naman, Signature Caravan, ay mag-iikot na po sa bawat syudad or mga sentro ng mga probinsya. So, pagkakalam ko, magsisimula ito sa Negros, siguro Dumaguete, Bohol, hindi ko alam kung anong ruta nito, Cebu, and then hindi ko na alam kung ano yung magiging daanan nila, basta't hanggang Mindanao po, and sa Luzon, kami yung nasa Luzon. Hindi ko lang alam kung makakapunta kami ng Visayas, wala po kaming alam kung madidistino po kami sa Visayas. Pero again po mga kababayan, yung pagsama po natin sa karaban na ito ay voluntary lisod po. Wala po kaming natatanggap na sahod or financial support mula sa
pagsasama natin sa karaban. Ulitin ko lang, yung budget ng organisasyon ay para lang sa pagkain at sa pagbabiyahe po ng ating van. Kaya sa mga nagsasabing, oy, may natatanggap sila, oy, ang laki ng kinikita nila, yan po ay isang malaking kasinungalingan. Kaya ako nagpapasalamat pa rin, mga kababayan natin, sa mga sumusuporta sa channel na ito. Kaya patuloy ko ginagagawa yung aking advokasya na sumama sa Signature Caravan dahil nandiyan kayo, yung followers ko sa Facebook at ang subscribers ko sa YouTube. Ito po yung van na gagamitin para sa Visayas at Mindanao. Tay kami naman. Yan po. So, parang minivan, parang minibus. Ang tawag dyan, coaster, no? Coaster yung tawag dyan. So, customize. Yan po yung mag-iikot sa Visayas at Mindanao. Kasama mo ang Pilipino dahil hindi ka iwan. Ganda na kanta, no? Kami naman. So, yan po, abangan nyo po itong van na ito, ha, mga kababayan natin. So, kami naman, yung van sa amin, ito is coaster. So, ang coaster na ito, itong iikot sa Visayas at Mindanao. Hindi ko lang alam kung kami ay makakarating sa Visayas or Mindanao. Basta ang pagkakalam ko ay, yung grupo namin ay magko-concentrate sa Luzon. Actually, sa Luzon, yung ginagawa natin signature campaign ay minsan may mga rejection, mga kababayan po natin. Minsan mayroong hindi magagandang pagtanggap. Dahil alam naman natin, kahit sa survey, no, ang Luzon, may mga bangag pa rin. May mga naniniwala pa rin kay bangag sa Luzon, mga kababayan po natin. Pero sa amin, no, ito, may mga kanta pa ako dyan. Marami tayong kanta dyan, ano. Meron pa ako, ipapanood ko to sa inyo, no. Meron din ako mga in-upload sa aking Facebook na may kanta rin. Okay, so I think meron pa ata dito, no. Sana hindi ko pa nabura. Yung mga in-upload natin, sagit lang maghanap tayo. Meron pa akong ginawa ng mga ano dyan, na mga videos. Okay. Asa na yan? Ito ba yan? Anong video na to? Ay, add natin. Meron din akong ginawa mga videos dyan, eh. Ito ba yun? Hindi. Pakinggan nyo nga ito. Tay kami naman. Ganun din to, eh. Meron din tayong ano, may mga ibang kanta rin. May mga nagko-composting kasi na ano, ng mga Duterte supporters ng mga kanta ng Tay Kami Naman. Minsan sinishare at pinupost ko diyan sa aking Facebook page. Hindi ko alam kung nakapalo kayo, pero kung nakapalo kayo, mapapanood nyo, maririnig nyo po yung ibang mga compose para sa Tay Kami Naman Signature Caravan or Signature Campaign. May mga pinupost po tayo ng mga videos dyan, mga kababayan natin. And of course, yung mga testimonies ng ating mga kababayan na kung bakit sila pumipirma, kung bakit sila sumusuporta sa mga Duterte. Alam nyo, nakakaiyak, no? Gusto ko i-play ito. Ito si Nanay. Ito. Again, ito si Nanay. Ang daming kurap. Iyan ko to si Nanay. Tingnan nyo to, pakinggan nyo to si Nanay, ha? Ang daming kurap. Puro magnanakaw. Daming namatay sa blood control na yun. Ano po masasabi niyo sa kay BBM? Ay, naku. Resign. Resign. Resign na siya. Kasi kawawa ang Pilipinas. Tama na. Sobra na. Kay Tatay Digong po, pagbalik niya, ano pong masasabi niyo? Bakit umiyak na si Ma'am? So, pinapanood ko lang sa inyo, yung mga testimony ng ating mga kababayan, ha? Marami pa dyan, oh. So, ipapanood ko po sa inyo para makita nyo na yung mga sumusuporta dito kay Tatay Digong, yung iba kasi ayaw magpa-interview. Pero yung iba talagang willing po sila magpa-interview, buong tapang po silang humaharap sa kamera, hindi po sila natatakot na humarap sa kamera, no? Para sabihin ang patungkol po sa kanilang naramdaman. Ito pa, oh. Kasi gusto ko na po si Tatay Digong sa Pilipinas. Dahil naawa ko at saka naiyak talaga ako. Dahil alam mo tayo. Ba't kayo emotional, ma'am? Wala. Basta marami siya. Talagang lumas Pilipinas. Pero bakit? Ano ang nangyari sa akin? So, alam mo bakit? Kahit hindi ako kilala, pero pinayong Pilipino. Nakita ko yung talagang sobrang pagmamahal niya sa tao, sa Pilipino, sa Pilipinas. Pero bakit ganun ang ginawa sa kanya? Bawi tayo, ma'am. Sabi po tayo. Marami pa tayo dyan. Ipi-play ko lang sa inyo, ha? Para makita nyo rin kung yung mga pinagagawa po natin, no? Yung mga na-interviews po natin na mga nag-share, mga kababayan po natin. Hanapin natin, isa-isahin natin, ha? Shoutout pala sa lahat. Sa mga nagtatanong kung paano pumirma, syempre, pwede kayo pumirma kapag nandyan po yung caravan natin. Abangan nyo lang po yung signature caravan kasi nagpo-post naman pa tayo ng mas maaga. Pero kung hindi nyo po makita, pwede nyo na lang po i-search sa taykaminaman.org
Diyan po makikita nyo yung mga form. Pwede nyo sundan yung instruction kung paano po makapirma, paano po mag-submit. Sundan nyo na lang po sa taykami-naman.org yung pag-submit nitong mga form na ito. Ang iba kasi, no, marami silang gustong sabihin, pero nahihiya po sila magpa-interview. So, tayo naman, naintindihan naman natin na yung ibang kababayan natin, gusto lang nilang sumuporta, gusto nilang pumirma, pero ayaw nila ma-expose sa online. Kaya kami naman, minsan, pag sinasabing ayaw na magpa-interview, so hindi na po namin tinatanong, hindi na po namin sinasama sa interview. Pero talagang napakasulit at napakarami talagang mga kababayan po natin na sumusuporta. Anyway, pwede na lang tayo mag-follow sa ating Facebook page, no? Para makita nyo po mga kababayan po natin kung gaano karaming tao, gaano karaming Pilipino, yung talagang sulit mga kababayan na nandyan, no? At sumusuporta po kay Tatay Digong. And alam mo, sinasabi ng mga estudyante, sinasabi ng mga napapaniwala ng bangag na administration at ang mga komunista, napabayaan daw po ni Tatay Digong yung edukasyon nung siya po ay president. Alam nyo, napakalaking kasinungalingan yan. Kaya may mga pumipirma po sa atin na mga military, na nasa gobyerno, pulis, mga teachers. No, marami po silang pumipirma. Ayaw nila magpa-interview, ayaw nila magpa-picture dahil, yun nga, naintindihan naman natin kung anong gobyerno mayroon tayo ngayon. Ayaw nila na sinusuportahan ng mga Duterte nang nakaupo sa gobyerno. Pero tingnan nyo po mga kababayan natin. Okay? Yung datos na ito makikita nyo. Ayan o. Ilan lang yung napagawa ni Bongbong Marcos? 22,000 sa kalahating termino niya na. Kay Tatay Digong, bago matapos ang kanyang termino, nakapatayo po siya ng classrooms na 150,149. Sobrang dami po. Kumpara mo kay Noynoy, kumpara mo kay Gloria, kumpara mo ngayon kay Bongbong Marcos. So si Bongbong Marcos, hindi pa po nakakalahati. And 2025 alone, 1,700 out of 1,722 classroom lang yung pinagawa nila. So itong gobyerno ni Marcos Jr., sila po yung tunay na mapaninlang. Sila po yung propagandista, sila yung destabilizer. Bakit? Dahil puro kasinungalingan ng kanilang sinasabi. So, wala po silang nagawang maayos kung ang pag-uusapan edukasyon, health po natin. So, ibig sabihin lang, gusto lang po natin ipunto na sa administrasyon ni Tatay Digong, hindi lang po siya nakapokus sa war on drugs. Hindi lang po siya nakapokus sa pagsawata ng drug at krimen at korupsyon, kundi nakapokus siya sa lahat po ng pangangailangan ng mga Pilipino. Farmers, mangingisda, of course, OFW, di ba? Nakapokus, ayan, sa classroom, sa health. Nandiyan po yung malasakit center natin. Kaya kahit anong gawin ng gobyerno ni Marcos Jr., kahit ano pang kasinungalingan na sabihin ni Claire Castro, ni Gadon, yung mga bayaran niyang vloggers, bayaran mainstream media, pinagtatakpan ng kanilang ginagawang pagnanakaw, hindi nila kayang burahin ang ligasiya ng nakaraang administrasyon. Kaya malinaw po na dapat makabalik ang Duterte kung gusto natin na magkaroon po tayo na maayos na panggobyerno.